Kaya tuloy natin yung discussion na. And so, for today, pag-usapan natin ay base plate. Again, kapag may extra time, papasalaan din natin ng konti mga connection, lalo yung eccentric, no? Yung pinakauna naman, simple connection, basic na basic lang yun. Ano lang yun? Bearing, sharing, mga ganon. So, kahit hindi natin discuss yung kaya-kaya mo yun. So, eccentric na lang, tsaka ito. Okay, base plate muna, no? Kasi walang ano to eh, hindi ko pa nagawan. Dapat kahapon ka. So, karoon ng mga meeting, kaya, ayun, hindi nakapag-record. Okay, so anyway, so discuss lang natin ngayon. Okay, so base plate, bakit natin nilalagyan ng base plate? 'Di ba? Ang pinaka-idea kasi noon is that yung column mo ay medyo maliit relative sa strength niya. Okay, so anong nangyayari? Anong tingin niyo mas malakas na na capacity in terms of stresses? Yung column mo o yung lupa? Kung ipapatong mo sa lupa yung column mo. Anong mas malakas, yung column mo na steel o yung lupa na pagpapatungan niya? Mas malaki yung column mo, di ba? Mas malakas yung column mo, bakal yun eh. Lupa. Kaya nga 'di ba yung column nilalagyan mo ng paa, nilalagyan mo siya ng footing. Bakit? Kasi kailangan i-distribute mo yung force doon sa mas malaking area para hindi siya lumubog kasi nga mahina yung lupa mo. O, yun yung idea doon. Okay, parang sa RC, 'di ba? Meron kang column, hindi mo naman pinapatong yung column sa lupa lang, 'di ba? Kasi anong nangyari, lulubog 'yun, 'di ba? Tawag dito, mabubutas yung lupa mo, 'di ba? Paano ngayon siya hindi lulubog? Eh, di ang gagawin mo, yung, di ba, may capacity yung lupa, ang capacity niya in terms of stresses, hindi force. Okay, stress, di ba? So, paano mo ngayon mapapaliit yung stress? Eh, di dapat yung force sa mas malaking area naka-distribute, kaya ka naglalagay ng footing. Okay? To a certain extent, yung column natin na steel, ganun din. Okay? Siyempre, una, hindi mo naman idediretso ang column sa lupa, di ba? Steel column sa lupa, hindi mo idediretso. Bakit? Kasi mga ngalawang. So, ang ginagawa natin, kapag gumagawa tayo ng foundation ng mga steel structures, ang foundation ay concrete pa din. Okay? Walang steel foundation, puro concrete. I mean, merong steel, may mga piles, ganyan, di ba? Pero halimbawa, isolated footing, gagawin mong steel, walang ganun, di ba? So, ang ginagamit natin ay reinforced concrete. Bakit? Again, kasi nga, ayaw natin na mga lawang yung foundation natin. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano mo naman i-connect yung column mo doon sa foundation? Okay? So, may iba't ibang way yan, pero is in the same way na yung column natin ay medyo mas malakas kumpara sa um, lupa, ang column mo na steel ay mas malakas din kaysa sa concrete in terms of stresses. No, so anong nangyari kapag yung yung column mo diniretso mong ipatong doon sa sa tawag dito, doon sa concrete mo, ang mangyayari yung concrete mo mababasag yan kapag ang contact area niya is yung surface lang ng column. 'Di ba? Yung area niya mismo. Imagine mo kunyari meron kang 200 by 400 o 200 mm to. 'Di ba? Tapos 400 mm to. 'Di ba? Malaki na yung capacity niyan. Tapos ang contact area nila ito lang, yung pinaka-face lang ng column mo. Kaya ito lang, manipis lang yan, 'di ba? So kung titingnan mo yung kapag kinonvert mo na yung force over area niyan, 'di ba? Ang laki niyan kumpara doon sa capacity ng bearing ng column, ng concrete mo, 'di ba? So anong nangyayari? Ginagawa natin siya na parang mini footing, yun yung base plate natin. Okay, ang purpose niyan is ma-distribute mo yung stress, 'di ba, into a larger area. Or rather, ma-distribute mo yung force into a larger area para lumiit yung stress mo. Para mangyari yung concrete mo hindi siya mababasag. Okay? So ganun kinukuha yung design ng base plate. Okay, basically para siyang foundation ng steel column mo. Okay? So, ayan. So, column base plates, the main purpose of the column base plate is to distribute a concentrated load to the supporting material. Ayun nga, again, para siyang footing ng steel column mo. Okay nga lang, imbis na footing, papunta ng lupa, footing papunta ng concrete column na na tutuloy papunta doon sa foundation. Okay? So, column base plates are shop welded to the bottom of the column to provide bearing for the column usually and to help in transferring the column axial load to the concrete pier or footing. Okay, so yung pinagpapatungan natin na naka-osli na concrete, di ba? Di sa gym, kita nyo naman doon, di ba? So parang may mga naka-osli na maliliit na column doon, tawag na yung mga piers. Okay, tapos yung pier nakapatong sa footing. Yung footing, yun yung malaking, yung slab sa ilalim ng lupa, no?
So, ayan, column base plates. Sabi dito, as with beam bearing plates, the design of column base plates requires consideration of bearing pressure on the supporting material and bending of the plate. No, web crippling and web yielding are not factors in column base plate design. So, yun nga, kasi nga ang concern mo is yung base plate mismo. Okay, ang pag-uusapan natin dito is, dito na lang tayo sa white flange na lang. Okay, pero halimbawa, kung magkakaroon ka ng HSS, ganun lang naman yung mangyayari. Okay, so anong idea doon? Sabi, kapag yung wide flange mo ay nakapatong sa base plate, di ba? So, ano ngayon yung magiging equivalent area mo? Okay, ano yung magiging area na, kumbaga, yung force, saan mo i-divide? Parang ganun. Okay, so ang effective na gumagana dito sa letter I na ito is yung shaded part. Paano mo ngayon kukunin itong shaded part? Okay, sabi, halimbawa, meron kang dimension ng, ng base plate. No? Ang base plate niya ay P times, times N. Okay? So, B times N. Okay, yung gumagana na part dyan, kumbaga yung part na directly below nung letter I mo is ito, yung 0.8 BF, okay, 0.8 BF, tsaka yung 0.95 D. Okay, ano sinasabi niya? 'Di ba, ito, kumbaga, kapag ka nakapatong yung letter I na yan, 'di ba, saan magi-start yung bending length? Kasi yung base plate kasi, 'di ba, pag dinedesign kasi natin yung mga bagay-bagay, ina-identify natin paano ba siya magfe-fail. 'Di ba? Parang kunyari, yung tension member mo, identify mo paano ba siya magfe-fail? By yielding, by rupture, by block shear, 'di ba? Pag alam mo yung mga limit states, yung mode of failure, dun mo na ngayon tinitingnan ano ba yung capacity niya sa mga limit state na yon. 'Di ba? Ngayon tanong, yung base plate, paano ba siya nagfe-fail? Okay, nagfe-fail ang base plate by, 'di ba? May ano ka, dito, side view. Kunyari, ito yung column mo, tapos ito yung base plate mo. 'Di ba? Ano mangyayari? Kapag sobrang lakas ng force, ano mangyayari sa base plate mo? Tingin mo. Mangyari mag-aano siya, magbe-bend, di ba gano'n yan? Diba? Titiklop yan. Di ba? And so, ganun siya, no? So, gaganyan ang base plate mo. Yeah. Okay. So, ngayon, ano yung part ng base plate na nagbe-bend? Kasi dun mo titingnan yun eh. Di ba? Dun yung part na titingnan natin kung ano yung total force na, or rather, ano yung total moment na may create para makita natin kung anong thickness yung kailangan mo i-provide para ma-resist yung moment na may create doon sa face ng base plate na yun. Diba? So, sabi dito, ayan, so ang effective na length niya is itong N or M. Pwede siyang mag-bend dito, pwede siyang mag-bend dito. Okay? Dun sa N tsaka M. Okay, anong value ng N? Sabi, kung meron kang B dito, ang gumagana dito na matigas is itong 80% ng flange width. Okay? So, yung nasa labas, itong N, yun yung pwedeng mag-bend. Okay, same way dito naman sa depth, sabi ang gumagana is 95% ng depth ng column mo. Okay, so yung matira, yun yung M. Okay, so paano may compute yan ngayon? E di mangyari, di ba, total width B is equal to 0.8 BF plus 2 N, di ba? So para makuha yung N, magiging ano siya, B minus 0.8 BF over 2. Makikita mo mamaya, may formula tayo doon. Ganyan lang ginawa yun. Hindi mo kailangan sa uluhin, kailangan mo lang maintindihan kasi siya nanggaling. Okay, ito na yung mga part na madadali sa steel design. Okay, kasi ito, unlike yung LR, LP na hindi mo alam kung saan nanggaling, ito, makikita mo kung saan nanggaling. Di ba? Ito kaya mong intindihin. Okay, sa ano naman, sabi sa HSS naman, sabi walang ganun-ganun, di ba? So kung ano yung dimension ng column mo, yun na yun. Di ba? Yung P tsaka H, walang multiplier. Di ba? Kung baga halimbawa, binigyan ka ng HSS 8/6. So 8 yung depth, 6 yung width, di ba? Yun na mismo yun. Yun na yung B tsaka H niya. Okay? So, yung pinagkaiba ng column, ito yung mode of failure niya, di ba, sabi, kapag may force ka dito, di ba, so pababa yan, ito, i-distribute niya pababa yung force, di ba, to a larger area, di ba, so mangyari, liliit yung bearing stress, okay? Tapos, magre-resist syempre yung concrete na pinapatungan mo, so mangyari, may chance na parang gaganon siya, titiklop nga siya. Di ba? Kasi ito, pababa, tapos ito, magre-resist yung pataas, so ito, titiklop, no? Yun yung pinag-uusapan natin na failure. Okay? Yun yung governing. So, paano mo makuha yung design strength? Okay, meron kang iba't ibang capacities. No? Una, ang tanong is, kaya ba siya in terms of bearing? No? So sabi dito, para makuha mo yung capacity niya in terms of bearing, ito ay depende doon sa sa pagpapatungan mo ng concrete pier. 'Di ba? Naalala mo yung RCD mo? 'Di ba? Sabi doon, ang capacity ng concrete ay 0.85 F prime C, 'di ba? Times area. Naalala mo yun? Times area ng column mo. Tapos plus yung capacity ng bakal mo, 'di ba? Kaya meron kang FYAS, 'di ba? Yes, at FY, naalala mo yun, may ganun. And so, ganun. Pero dito, ang pag-uusapan natin ay yung concrete lang mismo. So, wala yung reinforcement. Okay? Kapag bearing, ganun siya, So, meron kang area, no? So, area 1 is yung area ng base plate mo. Okay?
Ngayon, 'di ba, kapagka meron kang ano, 'pag meron kang, pier, 'di ba, 'pag may pier ka, kadalasan 'di ba yung base plate mo hindi naman dumidiretso do'n sa pier, 'di ba? Sorry, hindi pala sa dumidiretso. 'Di ba kadalasan yung base plate mo hindi naman kasing laki ng pier, 'di ba? Kung halimbawa ito yung pier mo, ito lang yung base plate mo, 'di ba? So ngayon, ano yung A1, A2? Okay, yung A1 yun yung base plate mo mismo, okay? Yung A2 yun yung projection niya pababa. Okay, ito yun. Okay, ang tanong, ano daw 'to? Ano 'to? Okay, may sasabi niya, yan, area of concrete pier concentric with the base plate area, no, A1, projected at the top of the concrete pier, sabi, without extending beyond the edges of the pier or footing. Okay, so mamaya discuss natin ito in detail. Paalala niya, bibigyan ako sample nito. Baka malimutan. Okay, so basta, ano yan, kapag ka hindi kasi magka-shape yung base plate mo tsaka yung pier, meron siyang limits. Okay, so hindi siya basta nire-ratio lang. Okay, ngayon sabi, ito meron tong upper limit eh. Okay, so upper limit niya is 1.7 times FC over, sorry, 1.7 FC times the area ng base plate. Okay, so basically gagawin mo, i-solve mo ito at ito ay ano, tawag dito, yun yung upper limit. Tanong, kailan mangyayari yung upper limit? Okay, kailan magiging 0.7, kailan magiging 1.7 itong 0.85 F times mo? Sorry, yung P times 0.85 mo, kailan siya mangyayari? Okay? So, mangyayari yun kapag yung ratio ng square ng A2 and A1 mo is equal to 4. Okay? Try mo nga. Sige nga, ano nga, try mo square root ng 4. Hmm. Anong square root ng 4? 2. 'Di ba? 0.85 times 2, ha? Ayan yun. Ayan, may ganun yun. Okay, ibig sabihin, meron kang ratio dito. Kapag ito umabot ng 4, yung ratio nitong dalawang to, magiging maabot mo na yung upper limit niya. Okay? Okay, so yun yung limit niya hanggang sa 4 times ng base plate area. Okay, so ito yung typical na itsura niya. So paano mo siya i-connect? Minsan gagamit ka ng ano, ng mga anchor bolts, no, na may mga naka-L, 'di ba? Tapos maglalagay ka ng grout para sa yung grout para maging pantay siya, no, para maging pantay. So meron tayong mga ganun. Okay, tapos leveling plate sa ilalim para yun nga, ganun din para pumantay siya kasi kapag yung base plate mo tabingi, syempre yung column na ipapatong mo doon tabingi din, 'di ba? So ang mangyari, hindi maganda yung magiging force transfer natin. So, magkakaroon siya ng mga part na hindi siya in contact with the support niya. No, so, syempre, problema yun. So, kailangan natin siyang i-level. Okay, so kung hindi ka man gagamit ng leveling plate, minsan gumagamit tayo ng leveling lamp. Okay? Yan. So, paano mo ngayon kunin yung capacity, no? Or rather, paano mo ngayon i-design yung thickness ng plate mo? Sabi, ito daw yung formula. Okay, itong formula na ito, medyo kulang oras natin. So, uloy mo na lang muna. Mamaya kapag may time tayo, i-derive natin ito. Okay? So thickness ng plate based dito sa formula na to na nanggaling lang naman doon sa bending stress lang naman. Okay? So ano lang 'yan, tawag dito yung My over I lang 'yan. Ang nangyari dito kapag may base plate ka, kunyari yung column mo, di ba? Kakat mo yan dito, kukunin mo yung cross section niyan. Okay? Tapos ito, ano yung moment capacity nito? Kasi moment na pinag-uusapan diyan eh. 'Di ba? So ito 'yun. Tapos ano yan, dinederive yung ano yung moment na magiging load niya, 'di ba? Kumbaga, ano yung moment na mag-a-act dito, tapos ano yung capacity niya. Basically sa ano lang yan, bending stress na makukuha yan. Okay, basta madali lang yan kapag may time tayo gawin natin. Kung wala, isoluhin mo, maliit na lang naman eh, 'di ba? Pero ano, kung hindi man natin ma-discuss, try mo na lang din, try mong aralin. Kasi kapag nalimutan mo, 'di ba, at least kaya mo i-derive, 'di ba? Sabi mo, ayoko nga, hindi wag. Ito na yun, sabi dito, 'di ba? So n is equal to, sabi meron kang b minus 0.8 bf over 2. Yung m ganun din sa kabila lang. Doon ang galing yun, hindi mo basta siya sa ulo to. So ano yung sauluhin mo? Itong pangatlo. Hindi ko alam kung saan ang galing to. So ano lang yan, dinagdag ng code, no? Kasi yung dalawa, madali lang, 'di ba? Mn. 'Di ba? Sabi, meron ka pang pangatlong requirement, yung n prime. Anong n prime? Sabi, square root ng bf, bfd over 4 or 1/4 ng square root ng area niya. Anong area yun? 'Di ba? Yung kumbaga,
kung ito yung ano mo, yung outer dimensions ng column mo, 'di ba? Yung pinaka projection niyan, 'di ba? Sabi, square root daw ng projection na yan times 1/4. Yun yung pangatlong criteria mo. Yun yung L prime. Okay, kung ano yung pinakamalaki doon sa tatlong yun, yun yung ipa-plug in mo doon sa L. Kasi yung L na yan yung bending length. O yan yung bending length. Yan yung part na nagbe-bend. So yun yung nagdi-dictate ng kung ano yung magiging moment niya. Diba? So mas mahaba, obviously, mas in a way, mas maliit yung magiging stresses, 'di ba? Kasi mas malaking area, pero in a way, possible din na mas mag-fail siya kasi mas mahaba is mas malaki din yung moment, 'di ba? So maliit yung force pero mas malaking moment, pwedeng gano'n. Okay, so case to case yan, depende sa numbers na makukuha natin. No? Okay. Ayan, so paano makuha yung thickness ng plate? So ayan, ito tayo focus natin ito, no. Ito, 'di ba? Kapag ka sabi meron ka daw square HSS column, so basically ito yung dimensions, 'di ba? So imbis na 0.8 BF tsaka 0.95 D, yung dimensions lang ng HSS, no. Nagigets mo ba? Same idea lang sa kanina, 'di ba? So yung total dimension ng base plate mo minus yung nasa loob na column na gumagana. No? Doon na dinerive yan. Okay? So ngayon, 'di ba, kung ito ay square column, so sabihin tama ba na BF tsaka D parehas lang kung square siya. Yeah, BF tsaka yung D parehas lang. 'Di ba? Anong dimension nun? Ito magiging square root siya ng B squared. Yeah. Square root ng B squared, so magiging B. Yan, yun, B over 4. Square root ng B squared over 4 kasi yun 'di ba? O yun. 'Di ba? So may ano siya may reasoning siya eh. Diba? So ayan na, sinabi niya dito kung ano yung mga nandito, di ba? Kung ano yung mga definition ng mga variables na nandoon. Okay, sabi anchor rods are used to safely anchor column base plates and to prevent the overturning of columns during erection. Okay, they are also used to resist the base moments and uplift forces that a column base may be subjected to due to lateral wind or earthquake forces. Okay, anchor rods, ang purpose niyan, pang anchor, 'di ba? Pang tanim, no, tinatanim natin yung column natin, 'di ba? So kapag halimbawa yung cantilever column mo, yung sample natin kahapon, isang araw nung nag-exam ka, 'di ba? Magpe-bend yan pa ganun dahil sa loads, 'di ba? So paano siya hindi mabubungkal or paano siya magiging fixed, 'di ba? So kailangan lagyan mo ng base plate na nakasabit doon sa loob, 'di ba? Para magkaroon ka ng fixed connection. Okay, so anchor rod ang gamit natin. Okay, so dine-design natin yung anchor rod in tension, no? So ayan. So ito, meron tayong anchor rods. Kadalasan naman lang 'yan, pinapaon mo lang 'yan tapos meron siyang calculation. Minsan siya, provided na ng manufacturer, sabihin, itong anchor rod na ganitong diameter, i-embed mo ng 6 inches, ng 8 inches, 12 inches, na depende sa kailangan. Okay, so syempre nakadepende to sa anong type ng anchor rod gagamitin mo. May iba't ibang type. Meron kang anchor rod na naka-hook. Meron kang anchor rod na may plate and washer. So basically, para ito yung nagiging lock mo. Di ba, tama ba? Kapag hindi mo mahihigit yan kasi may lock ka doon sa ilalim na nalagyan ng concrete, di ba? So basically, ito, parang, yun nga, may concrete dito so hindi mo nahihila pataas. Na? So pwede din double knot, pwede rin na headed. Yung headed, basically parang ito siya, tapos meron siyang maliit na foundation, parang ganun. Na yun yung nagiging lock. Okay, so ito, sample problem, sabi meron kang column W10 by 49, sabi used as a column is supported by a concrete pier as shown. The top surface is 18 by 18. Okay, ito yung 18 by 18. Tapos sabi find the minimum thickness of the base plate for a column dead load of 98 and glide load of 145. Okay, so concrete strength is 3,000, Fy is 36, yours LRFD. Okay, sabi na daw yun, no? Tawag dito, dead load na daw yun. Okay, dead load. Okay, so yun na. Meron kang BF tapos meron kang D. Okay, so paano mo kukunin? Sabi, ang unang criteria, titingnan natin kung ano siya. Kung, ano bang tawag dito? Okay, find the minimum thickness. Okay. So, sige, thickness na lang pinapasolve sa'yo, di ba? Pero dito kasi nag-solve din siya ng nag-solve siya ng area. Okay, wala lang. Gusto niya lang pakita na okay siya. No? Pero kapag kasi exam, syempre, kapag tinanong, adequate ba siya in terms of bearing, ito yung checking sa bearing. Okay, paano mo titingnan kung adequate siya sa bearing? So ano ba yung magko-cause ng bearing stress doon sa sa connection mo? Okay, or ano ba muna yung nagbe-bearing, 'di ba? Ano ba yung nai-stress sa bearing, 'di ba?
yung base plate ba ang nai-stress sa bearing? Imagine nyo, ano ba ibig sabihin ng bearing? Sa Tagalog, ano yung bearing? Intindihan nyo ba yung bearing? Shearing, alam natin yan, syempre. Di ba? Flexure, syempre, alam mo yan. Eh, yung bearing, ano ibig sabihin ng bearing? Yung, hindi ito ikot. Ano yung bearing? Yung, ano? Ano yung bearing? O, diba? Umabot ka ng 4th year, hindi mo alam yung ibig sabihin ng bearing, pero sinasolve mo. Diba? Tapos, nalilito ka ngayon kung ano yung resisting area kasi hindi mo naintindihan kung ano yung pinagsusolve mo. Diba? Doon tayo nagkakaproblema. Okay? Kaya ang sabi nga natin, diba? Kapag mag-aaral ka, kaya syempre hindi pa naman huli ang lahat, may kore ka pa. May kore ka pa ba? Tapos na kayo? Hindi ba? O. Yan na yung huling pag-asa mo para makabawi bago ka mag-board exam. Diba? Kung hindi mo naaral maigi, nung kunyari, nakapasa ka ng MEC 1, nangopya ka lang kasi mabait yung prof mo, ganyan. Diba? Para makabawi ka, seryosohin mo yung core. Yun na yung huling chance mo. Kasi kapag hindi ka marunong mag-summation of forces moment, hindi mo alam hindi over J, MC over I, hindi mo alam, tapos mag-board exam ka na. Wala na yun. Diba? Kasama ka na doon sa mga ulit ng kakatik na hindi ka makapasa-pasa. Bakit? Sabihin kasi, ewan, di ko alam paano sinabi. Diba? Nahihirapan ka eh. Bakit? Kasi yung mga foundation, di ba, yung mga kailangan mong information, hindi mo alam. Di ba? Walang magtuturo sa iyo doon na na parang college, di ba? Kasi nakalagpas ka na eh. Alam mo na dapat yun eh, di ba? Wala ka namang karapatan na dapat nandoon ka kung hindi ka deserving. Di ba? Okay, so again, yung core, di ba? So, bahala ka sa buhay mo. Siyempre, again, buhay mo yan, di ba? Pero kung ako, di ba, kung ako mag-suggest, para sa inyo din naman, okay, seryosohin nyo yung core kasi kung hindi mo na aral ng maayos yung ibang topics, di ba? Yun yung chance mo. Okay? Kasi pagdating mo ng board exam, isipin mo yung core mo, di ba? Tama ba? Mahirap yung core. Ilang buwan mo to take yun? 3 months. Tapos ang coverage yung kalahati lang. Di ba? Kasi meron ka pang core to eh. Isipin mo ngayon, yung core na yun, gagawin mo siya in 4 months sa review. Mas maikli yung time. Actually, hindi nga 4 months yun eh. 2.5 lang yun eh. Di ba? Kasi yung 1.5 na matitira, refresher na lang. Isipin mo, di ba? Kung nahirapan ka nga na aralin yung kalahati ng college, di ba? In 3 months. What more yung buong college mo in 2.5 months? Di ba? Mas mahirap yun. Okay? So kung gusto mo makapasa, di ba? Kung may plano ka mag-take ng boards, di ba? Seryosohin mo siya. Okay, ngayon, balik tayo sa concept. Sabi natin, di ba? Pag mag-aaral ka, laging may concepts. Okay? Ano ang ibig sabihin ng bearing? Okay, yung bearing, yun yung contact area niya, di ba? Yun yung parang bumabakat. Imagine mo, okay, imagine mo sa di ba, may lupa diyan, di ba? So yung column mo, di ba? Kapag kunyari concrete column na lang para buo, di ba? Para buo. So ito yung concrete column. Okay. Ano yung bearing? Okay, kapag etong column na yan, imagine mo, meron akong column, di ba? Tapos may lupa, di ba? Tapos ginanon ko, stamp kong ganun. Yeah, magkakaroon yun ng parang butas. Siyempre mabubutas yun, di ba? Parang ganun. Okay. Kaya siya nabutas dahil sa bearing. Okay? Yung bumabakat. Okay? Ano yung resisting area? Yung contact area nila. Yun yung bearing. Oo. Yun, di ba? Yung din, di ba, sa connection, di ba, meron ding bearing. Halimbawa, yung plate mo. Halimbawa, ito yung plate. Tapos, di ba, may bolt ka. Tapos, pinapasolve sa'yo, ano yung bearing capacity ng connection mo? Di ba? Nasaan ba yung nagbe-bearing? Ito yung nagbe-bearing. Di ba? Nagbe-bearing yung bolt doon sa plate. Sino yung nagfe-fail sa bearing? Yung bolt ba o yung plate? Yung plate, hindi yung bolt. Ang bolt nagfe-fail sa shearing. Ang bumabakat ay yung bolt. Bumabakat siya sa plate. Yung plate yung nasisira sa bearing. Di ba? Ano nangyari? Imagine mo, ito yung butas, di ba? Pag meron kang bolt na nakaganyan tapos hinila siya ganun, di ba pwedeng lumaki yon? Lumalaki siya dahil sa bearing. 'Di ba? Yung force is yung force na papunta dito, 'di ba? Ang resistance is yung connection niya dito or hindi pala connection, yung contact area nila. Ngayon ang tanong, ano yung contact area nila? 'Di ba? So meron kang diameter ng bolt. Ang tanong, sige, diameter ba ng bolt ang gagamitin? Kasi may dalawang diameter eh. Bolt tsaka hole. So, ang tanong, kasi ang gagawin mo doon, diameter times thickness. Di ba? Diameter times thickness yung bearing area eh. Ang tanong, anong diameter? Bolt or hole? Yan, malilito ka na naman dyan. Nasa nasa sample problem natin yun sa simple connections. Okay, ang tanong, ano doon? Bolt or hole?
Yung, bolt or hole? Hole. Tama ba yung hole? Ha? Ganito, kunyari, nalilito ka na naman, I-imagine mo. Okay, lagyan mo ng reasoning. Tingnan mo, kunyari, ito yung plate natin. Kunyari, ito yung hole. I-exaggerate mo. Tapos tingnan mo, kunyari, ito yung bolt. Nasaan dyan ang contact area? Diameter ng hole times thickness or diameter ng bolt times thickness? Yung bolt, di ba? Yun yung nagko-contact eh. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung logic? Hindi ka malilito kung naiintindihan mo kung bakit ganun yung ginawa. Di ba? Kaya kapag nagsosolve kayo, again, ang lagi ko ina-emphasize, lagyan mo ng reasoning. Di ba? Bakit yan yung ginamit? Kasi kung alam mo kung ba't yan yung ginamit, hindi ka malilito. Hindi ka malilito kung anong diameter yung gagamitin. Kasi alam mo eh. Di ba? Yung sa tension member, di ba, pag nag-rupture, bolt or hole, anong diameter? Yung binabawas natin. Yung diameter ng bolt or diameter ng hole? Diameter ng ano? Ng hole. Di ba ng hole? Kasi may plus 1/8 ka dun. Di ba nagpa plus 1/8 ka? Di ba? Bakit? Kasi ano bang nabawas na area? Ano bang nabawas na diameter sa'yo? Ito ba? Di ba hindi? Ito yung binutas mo eh. Di yun na walang capacity sa kanya. Yun yung na walang area sa kanya intention. Kaya diameter ng hole. Kaya kami plus 1/8, di ba? Nakakuha nyo? Okay. So next time, alam nyo na. Okay, hindi na kayo malilito kung ano mga diameter. Okay, again, ano yung clue? I-imagine mo, 'di ba? Imagine mo ano bang nangyayari, 'di ba? Paano siya nagkakaroon ng stresses, 'di ba? Paano siya nasisira, ano yung may contact area. Okay, kasi sa mechanics and sa design, 'di ba, ng steel, ano lang naman 'yun eh. Basically, kukunin mo yung stresses, tapos kukunin mo yung area, 'di ba? Kung alam mo yung stress and area, basically yun na yun eh, 'di ba? Doon lang naman umiikot 'yan. Alam, i-charge ko lang baka mamatay. Mag-e-exam na naman tayo ng ano, dahil sila pala, ang board exam. Tapos lalabas na naman yung result. Tapos magagalit na naman si Sir David. Pupusta ako diyan, hindi abot ng 30, hindi abot ng 40 yan. Yung ano papasa ng ngayong November, hindi abot ng 40 yan. Baka mag below 30 pa yan. Gusto mo sa'yo? Yun ang gustong lumaban. Ha? Hindi. Ano? Ay, kailan ba ang exam? Kailan? Kailan na exam? Hindi niya rin alam. Sa ano? Sino gusto pumusta? Final grades. Oh, pag panalo ako, bagsak ka. Pag panalo ka, pasado ka. Okay. Walang talo. Walang mawawala eh. Anyway, ano na kasi, yung mga magte-take kasi puro mga repeaters na kasi yung mga yun. Parang wala masyadong bago. Ha? Ano yun eh? Yun nga, tinitingnan namin yung yung listahan ng mga magte-take. Wala na naman. Kilala namin to eh, mga mandurugas sa mga to eh. Ang pangit no, di ba? Kapag ganun yung ganun yung tingin sa'yo ng prof mo. Di ba? Nakita yung pangalan mo sa board, tapos ay hindi papasa to, tanga to eh. Totoo naman kasi kilala na. Siyempre kapag naging estudyante mo yan, makikilala mo yan eh. Di ba? Kaya alam mong mandurugas lang yan, di ba? Nangongopya lang yan. Siyempre tahimik lang kami pero sinuhusgahan namin kayo. Di ba? So ano lang yan? Yun nga. Kala mo ano lang yan, no? Kala mo happy-happy lang, no?
Pero actually alam namin 'yan, 'di ba? Alam namin kung sino yung mga madadaya sa batch niyo, 'di ba? Yung kung sino magkakatropa sa inyo. Anyway, so kumbaga meron kaming gauge kung sino yung magaling, sino yung okay, sino yung hindi. May chance ba tayong makaabot ulit ng 50, 'di ba? And sa current na trajectory natin, wala. Okay. Kung ganyan yung performance natin. Hindi naman sa dinadown ko kayo, no? Pero yun nga, sinasabi natin yung katotohanan. Kasi kung ganyan na na kayo, satisfied na kayo na, ganito lang kami. Yung batch nyo, lagpas kalahati sa inyo, hindi magiging engineer. Okay. Sinasabi natin yan kasi, di ba, ang nangyari kasi, parang, po, baka naisip nyo, madali lang yung boards, kaya yan. Diba? Yan. Okay. Kaya naman talaga kung nag-aral ka ng maayos, kung natuto ka talaga, di ba, naintindihan mo, di ba? Pero kung ang plano mo lang is maipasa mo lang yung module 3 exam, tapos kakalimutan mo agad next term, walang mangyayari. Di ba? Mangyayari, pagka-graduate nyo, kayo, sasama kayo sa statistics ng mga nakagraduate pero hindi magkakalisensya. Okay, so ayun naman yung katotohanan di ba? Ilang taon na tayong ganun eh. So na yun, hindi naman sa pang-trash talk na may history na tayo. Okay, so ang gusto nating mangyari, di ba? Huwag kayong sumunod. Ganun, di ba? So sinasabi natin, di ba? Siguro kasi, siguro hindi lang na-emphasize sa mga higher batch, di ba? Na magseryoso naman kayo, di ba? Na hindi biro yung tinuturo sa inyo, di ba? Hindi biro yan. Wala namang gustong bumagsak kayo. Di ba? Siyempre panalo tayong lahat kapag nakapasa kayo, di ba? Kasi reputation ng school yan, di ba? Ngayon, talo din tayong lahat. Kung mababa yung kasi reputation ng school yan, di ba? Lahat yan, hindi lang kayo talo, lahat tayo talo, di ba? Magiging magkakaroon tayo ng reputation na mga yan, yan. Mga yan yung mga doon, class A na mapuwa. Alam niyo yung class A. Di ba? Mga lower class. Wala yung tingin kaya sa atin. Alam nyo ba yun? Yan. Di ako mapuwa. Dapat just pinalitan na lang pangalan. Di na minapuwa para wala nang comparison eh. Sa tatlong mapuwa, alam nyo tayo yung pinakabobo doon. Kung hindi nyo alam, yun yung parang sa reputation ng mga mapuwa school tayo yung pinakabobo sa tatlo. Pangit performance di ba? So, paano maayos yun? Siyempre, sa mga next batch na yun, di ba? Sa next generation. Ngayon, kung hindi ka mag-aaral na maayos, edi isa ka sa dahilan. Di ba? Isa ka sa dahilan kung bakit ganun. Okay? And so, balik tayo sa discussion natin. Okay, so bearing. Paano mo kukunin? Sabi, para daw ma-resist yung load na factor load na 349.6. Diba? Kailangan mo ng area na 137.3. Paano nakuha yon? Sabi natin, 'di ba? 'Di ba yung load, 'di ba? Dapat equal sa dito, 'di ba? At least or rather, ito yung capacity, dapat yung capacity mo is mababa doon. Okay, so ang tanong, kung ito ang load mo, ano dapat yung minimum area na meron? Okay, so ang ginawa niya, binaksolve niya. Itong 346 at 349, di ba? In-equate niya dito. Okay, in-equate niya dito yung 349. Okay. So tiningnan niya ngayon, ano yung magiging value ng A1, di ba? Yung A1 ano yan? Sabi natin, yung A1 ay yung area nung nung nakalagay diyan, nung base plate, di ba? Ano dapat yung magiging area ng base plate natin? Okay, so anong capacity? Sabi, ito yung nominal pa lang ito Nominal ito So kung mapapansin mo, 'di ba? Ito, sabi natin, kapag ito nag-times 4, pag ito naging 4 yung ratio, 'di ba? Maging square root of 2, 2 times 0.85 magiging 1.7. Okay, so yun yung maximum na ratio niya. Okay? Kasi bakit natin in-emphasize yun? Para alam mo yung relation niya kasi merong mali dito sa PowerPoint. Okay, nakita mo dito sa PowerPoint kanina, ayan may fee dito, pero dito walang fee. Pa dito. Okay, wala ito. Okay, kung may fee ka dito, may fee ka dito, may fee ka rin dito. Okay, equivalent is ito, saka ito. Okay, tandaan nyo kasi hindi ko papalitan yan. Kung hindi ka nakikinig, huwag kang makinig, di ba? Ayan, tapos mali mo ulit. Di ba? Kasi mali sa uluhin mong formula. Huwag kang makinig Yan. So, ayan, so ito na yung capacity equal sa load.
Okay, capacity equal sa load, 'di ba? Nawawala yung A1. So sabi dito kapag hinold mo, 'di ba? Dapat yung area ng base plate mo is at least equal sa 137.3. Okay? So ngayon upper limit ano naman daw yung magiging capacity natin kung gagamitin mo 'to, 'di ba? As the value ng A1 sa upper limit. So ang magiging capacity niya ay 455 which is mas malaki sa loading mo, so okay sa doon. So, ibig sabihin, pasok itong area na 'to kung ito yung gagamitin mo. 'Di ba? Sabi pasok daw. Okay, so sabi, ano daw yung magiging area ng base plate mo? Sabi, dapat at least 137.3. Di ba? Sabi, also the plate must be at least as large as the column. Ano yung size ng column mo? Sabi, 10 by 10. Okay, dapat, syempre dapat, mas malaki yung mas malaki yung base plate mo. Di ba? Dapat makover niya yung dimension ng column. Okay, so 10 by 10 ang outer dimensions niyan. Okay, so kung magpo-provide ka ng 137.1, ang dimension mo ay mas malaki sa 10 by 10. Ano yung 10 by 10? 100. Okay, ito yung ito yung yung area ng column mo in terms of the outer dimensions, 'di ba? Mas malaki yung base plate mo na 137.3 kaysa sa 100. So okay din siya doon. And then tanong, ano na ngayon yung ibibigay mong dimension, 'di ba? Kung meron kang column na squarish, 'di ba? So ano ang gagamitin mong area ng base plate? Syempre squarish na din, 'di ba? So anong dimension ng base plate ang gagamitin mo para makapag-provide ka ng 137.3? Okay? Paano mo gagawin? I-square root mo siya, 'di ba? Kasi gawin mo na square yun. Try mo nga square root ng ng 137.3. Ang lalabas nasa 11.7 something. Anong gagawin nating sagot? Anong maging dimension mo? Magta-12 ka, 'di ba? Magta-12 ka. Kaso sabi niya 13 gusto niya. Kasi okay. Ha? Hindi, actually kaya. Mas manipis nga makuha mo. Tinry ko siya isa. Oh. Pero ang tanong, sige, 'di ba 11.7? Nag-13 siya eh. Bakit ganun? 'Di ba? So, hindi ba dapat i-round up mo lang sa kasunod na dimension? 'Di ba? Bakit daw? Hindi kasi ganun ang gagawin mo. Ay, meron kang base plate, meron kang column, 'di ba? Ay, meron kang base plate. So, mangyayari nun, kung gagamitin mo yung 12 by 12, pasado naman siya kasi mako-cover niya eh, 'di ba? Ang area mo mas malaki naman sa 137.3, tapos mako-cover naman niya yung buong column mo. So ang tanong, bakit sa 13? Okay, kasi 'di ba naalala mo, lalagyan mo pa yun ng bolt eh. Lalagyan mo pa yun ng bolt. Okay. So itong bolt na to, kunyari, 'di ba ano yun? 11.7. Kung magta-12 ka, ilan matitira dito? 0.15. Yeah. Ito magiging 0.15 inches. Anong mga diameter ng bolt natin? Meron kang 1/4. Ano yung 1/4 inches? 0.25. Medyo wala. Hindi mo na kayo hindi mo na mapasok yan. Di ba? Hindi na sa kakasya. Kaya nangyari, in-upsize natin to 13. O, mag-plus ka na lang ng ng 1 yung sa Actually, kulang pa nga yun eh. I mean, case to case eh. Pero siguro para uniform na lang yung sagot natin. Mag-plus, round up plus 1. Kung ako kasi magde-design yan, gagawin ko plus 2 yan. Eh, ano yan eh. Maliit pa rin kasi yung 1 each. Round up. Kasi, tanong, bakit round up? Kukulangin. Okay, very good. Ganun lagi kayo magde-decide. Ganun kayo magre-review. Okay, pagka meron kayong tinanong, sir, round up or round down, di ba? Dapat may reason ka para hindi mo sinasaulo na ito round up, ito round down. Mas madali kung alam mo na lang yung bakit mo ginagawa yun. Okay? Laging ganun, no? Para dumali buhay nyo, intindihin nyo. Huwag nyo yung basta sa ulo. Okay, again, ito 13. Paano yung gagawin natin sa exam? Okay, again, para uniform yung solution natin. Okay, i-round up mo, tapos plus 1 dahil para sa allowance ng mga bolts na pang-connect mo. Okay? Pero sa practice, pwedeng mas malaki ang ilagay mo kasi kung ako ginagawa ko lagi plus 2 para mangyari every edge. Yeah, may tig 1 ako na allowance kasi 1 kunyari nag-half diameter ako. Pwede may edge distance ka pang isa-satisfy dun eh. 'Di ba? So minsan pag malaki yung mga bolts mo, inadequate yun naman sa edge distance requirements, 'di ba? So ang nangyari, lalaki mo pala yung base plate mo. Okay, pero ibang usapan na 'yon. Okay, ibang usapan na 'yon. Wala naman tayo sa detailing. Okay, so sizing lang tayo ng base plate. Okay, para lang uniform yung sagot natin. Okay, pag-uusapan natin na yan na lang. Round up, tapos plus 1. Yung sagot natin na para paras. Okay, so yun na. Meron ka ng 13 by 13. Ang area is 169 na mas malaki naman kaysa sa requirement mo na area ng column na 10 by 10. Mas malaki din siya doon sa 137.3 na kailangan mo para doon sa base plate area, para sa bearing.
Okay, so yan na. O, kung meron kang dimension na 13, 13, di ba? Tapos ito ang dimension ng ano mo, ng column mo, sabi 10 by 10, di ba? Meron kang tatlong value ng L. Okay, yung tatlong value ng L mo, yung M, N, tsaka N prime. Yung pinakamalaki din sa tatlo, yun yung magiging bending length mo. Okay, so ano pipiliin natin? 1.75, 2.5, 2.5, 2.5. Okay, so yun ngayon yung ipa-plug in mo dito. Okay? So ngayon ay makita mo 2 tapos PU yun yung force na factored na pababa, 'di ba? Na magko-cause ng bending doon sa base plate mo. Okay, tapos 0.9 Fy Bn. Okay, so Bn is the area of the tawag dito, base plate. Okay, ano tong L na to? 2.5 yan. Okay, so saan siya nanggaling? Ayan, may extra time pa tayo, 'di ba? So sabi natin kapag nag-aaral tayo, hindi enough na sinasaulo mo lang, I mean minsan pwede naman, 'di ba? Pero kung gusto mo talaga siyang maintindihan na hindi ka malilito na saan ba nanggaling, hindi mo malilimutan yung mga ay nalimutan ko yung letter T, yung letter N nalimutan ko i-multiply. Yeah, para hindi ka malito, intindihin mo. 'Di ba? Paano 'yun? Saan siya nanggaling? 'Di ba? Sabi natin, meron ka ditong base plate, 'di ba? Ito yung bending length, so yun yung L. Ano yung value ng L? Yung pinakamalaki sa tatlo, sa M, N, tsaka N prime. Yung L prime. Diba? Kung ito ay consider natin tong fail, tong part na to, kasi ito yung magbibending pag ganun. Diba? So ano yung magpo-cause ng ano dyan? No? Ano yung magpo-cause ng ano ito? Ang ano magpo-cause ng moment sa kanya? Diba? Diba merong resistance yan dito? Ganyan. Yeah. Magre-resist yung ano mo, yung gear mo. Okay? So, saan equal yung stress dito? Equal yan doon sa total force PU over the area nung contact nila. Ba? Kasi ito yung ito yung contact area, di ba? Yung mag-bearing. So, ang magre-resist, syempre, magre-resist ba kasama ito? Magre-resist ba ito? Hindi, wala naman siyang contact doon di ba? So, ang magiging contact area nila, ito lang, ito yung resistance. So, PU over anong area ang magiging resistance mo? Yung bearing area lang. Okay, which is the area of your base plate. PU over the N. Diba? Yung stress. Ngayon, ano yung moment na may create dito? Diba? So, yun yung stress, diba? Times the length, diba? So, moment is equals to stress, PU, tapos over BN, times the length, diba? Ano yung length niya? Sabi, length, diba? Tapos, paano siya magiging force? Diba? Length times yung kabilang direction. Diba? Ano na yun? Kaso ano ba ginawa niyo dito? Ganyan siya dito eh. Ito pala. Wag na to. Wag na yun. Kulang tayo sa oras. Hindi. Hindi nakasama yung beam bearing, no? So, wala tuloy ako. Kaya lang, solve ko lang. Hindi na rin kasama sa hindi na, hindi.
Hindi ako makuha. Ano na lang, tawag dito. Mamaya kapag ka may ano kayo, may tawag dito. May time kayo, tapos gusto niyo malaman kung paano yung derivation, discuss natin sa faculty na lang. Minsan pa ako dito eh. May something dito kasi na hindi niya pinakita. Kaya parang may nawawala variable. Hindi ko ma-derive ngayon. Pero dito lang nanggaling yan. Nagawa ko na siya dati. Hindi ko lang maalala kung ano yung nawawala. Okay, anyway, basta ito muna yung formula natin. Okay, so kapag ka-curious kayo, mamaya discuss na lang natin sa consultation, no? Ay, basta may kulang lang dito, kaya hindi ko mapalabas eh, parang may something. Anyway, basta nade-derive yan. Ang pinanggalingan lang nun is yung bending length, yung force sa pag yun yung magkakos ng moment. Tapos yung moment capacity is kukunin mo doon sa bending stress na My/I. Doon lang nanggaling. Okay, so anyway, yan na siya, no? So, makukuha mo ngayon yung thickness na 0.893. Okay, so ano na siya? I-round up mo, 'di ba? Kasi syempre mas makapal, mas maganda. Okay? So paano yung rounding up natin? Every 1/8 tayo. 'Di ba ang plate thickness naka every 1/8 tayo. So halimbawa, 1/2, 'di ba? Tapos plus 1/8 magiging 5/8, 3/4, 7/8, 'di ba? Tapos 1 inch, etc. Okay, so ayun, ganun lang siya, no? So hindi. Okay, yung the rest, itong beam base plate, di na natin cover yan, no? Yun nga, kasi medyo mahaba din siya. Tsaka ano kasi, wala rin naman tayo masyadong time. So medyo siksik na yung medyo siksik na yung 1 week para i-cover yung yung coverage ng M3 is yung connections, yung simple connection, eccentric connection, tsaka yung column base plate na lang. Okay, so ayan, quick quick run through lang natin yung yung eccentric na lang kasi yun yung mahirap eh. Yung naman, yung simple connection, basic lang yun, 'di ba? Shear bearing, kayang-kaya mo yun. Okay, karamihan kasi nalilito sa eccentric. Pakita lang natin na sobrang dali lang na eccentric. Okay, so sobrang dali niya lang, baka nalito ka lang, no? Kaya ganun. Okay, so yung eccentric tsaka itong base plate, no, ang gamit ko yung lecture na ni Sir. Hindi pa ako nakagawa ng sarili kong version ng lecture, no? So ayan, mga 5 minutes. Kaya men. Ano lang naman yun eh, concept lang yan eh.
Eccentric loading. Okay, ngayon ano ang idea sa eccentric loading? Shit, ayaw mo bukas. Tala. Okay, anong idea sa eccentric loading? Okay, so dito tayo sa bolts muna. Okay, sa eccentric loading, dahil nga hindi siya naka-align doon sa ano mo, sa force mo, sa resistance mo. 'Di ba? Ito yung mga bolts mo, yung ano, yung loading mo ay hindi nagdediretso doon sa gitna nila. Kung gitna sana yan, direct lang yan. Okay, pero dahil meron siyang distance, so bukod doon sa force, meron ka pang moment kasi may force times distance. Ngayon ang tanong, anong tawag doon sa moment na hindi nagko-cause ng bending? Kasi may dalawang moment eh. Di ba? Meron kang bending moment, tapos meron, halimbawa ito, kapag ganito ang moment, di ba, nagko-cause ng bending pag gano'n. Sige, dapat lang. So, yung tawag din ay bending moment, di ba? Pero kapag ang direction ng moment niya ay pag gano'n, pag gano'n, ang tawag doon? Torsion. Okay, torsion is twisting moment. Okay, so ang nangyari dito, 'di ba? So ito yung axis niya, 'di ba? So bukod sa nag-shear yan, tama ba ang shear niyan? Basically, ano lang naman yan, force over kung ilan sila. Yun lang yung shear natin, 'di ba? Di-divide mo lang ng total shearing area. Yeah, pero dahil hindi nga siya nag-a-act sa center, ang nangyayari, meron siyang twisting na umiikot siya. Diba? So, meron kang direct shear, di ba? Force over the number of bolts, yun yung magiging load sa bawat bolt mo. Pero bukod doon, dahil umiikot siya, meron ka additional stresses. Okay, ano yung additional stresses na yun? Dahil sa twisting. Ano ang formula para sa stresses ng twisting? Nalala mo? TR over J. Nalala mo yun? TR over J. Diba? So, yung stress is equal to TR over J doon sa mech 3 mo. Okay, where T is the torsion or the twisting moment. Bakit natin ina-emphasize sa twisting moment siya? Kasi dito sa ano sa PowerPoint na to, M gamit niya. Malilito ka, o bakit ganun? Moment, tapos twisting, tapos torsion, di ba? Moment din naman kasi ang torsion, kaya M ang gamit niya dyan. Di ba? Force times distance din naman yun eh. Magkaiba lang siya ng direction, iba lang yung effect niya. Hindi niya binibend eh, tinitwist niya. Pero moment pa din yun. Di ba? Iba lang ang axis. Okay, so yun, ina-emphasize natin kung siya nanggaling, no? Tapos ano yung R? R is the radius, or basically, yun yung distance nung point na pinag-uusapan from the center ng rotation, which is the centroid of your connection. Doon siya umiikot, di ba? Dito sa point na ito. Okay, ngayon, anong idea dito? Kailangan mahanap mo yung critical bolt kasi may bolt dyan na medyo stress, yung iba hindi masyado. Bakit? Kasi pag nag-combine yung effect ng dalawang yun, may mga part na nagka-cancel sila, may mga part na nag-amplify sila. Okay? So, titingnan natin dito, ano yung direct shear daw? Sabi, ito daw yung force, the direct shear. Paano daw? Force to over the, ilan sila? Diba? 8. Ganun lang. Divide mo lang sila ng 8. Yun yung direct shear niya. Kuha. Paano mo naman makuha yung shear niya due to torsion? So, TR over J. Okay? So, T, di ba? Ang R niya is yung distance dito. Di ba? So, itong inclined distance, yung perpendicular distance, di ba? Over J. Kung titingnan mo yung diagram, di ba? May mga bolts dyan, di ba? Na yung shear niya direct pag ganun, yung torsion pag ganun, so nagka-cancel yan. Nagkokontrahan silang dalawa eh. So, kapag pinagsama mo yung total force yan, maliit lang yan. May mga bolt din naman na nag-amplify sila, 'di ba? Parehas ng direction in both x and y axis. Yan yung mga critical bolts natin. Ngayon ang tanong, sabi, sir, meron kaming dalawang bolt na ganun, 'di ba? So ano diyan yung mas malaki? Ano diyan yung mas critical? 'Di ba? Yung mas mataas na radius, very good. Kasi in terms of direct shear, pare-parehas lang yan eh. 'Di ba? Ito pare-parehas na value sa direct shear. So saan siya magiging magkaiba? Doon sa TR over J. Mas malaki ng radius, mas malaki ng force, 'di ba? So mas critical 'yun. Kaya ang critical ay yung mas malayo. 'Yun yung reasoning. Right? So nagigets na natin, 'di ba? So ganoon lang siya. Basically, ang tanong lang, ano yung force dito? Ano yung force dito pag-aadin mo? 'Di ba? Tapos yun na 'yun. Ngayon, anong problema dito? Okay, so kapag naka-incline kasi siya, medyo mahirap siyang gawin. So, ang ginagawa natin, di ba? Bine-breakdown natin siya into components. So, nung in-analyze natin to, yung force natin na pag ganito, breakdown niya into 2 components. Meron kang X component, meron kang Y component, tapos in-analyze lang siya as it is. Di ba? So, nangyari dito, ayan, so ito, meron kang 22X, meron kang 44Y. Di ba? Ganun na yung nangyari dyan. Tapos, kinuha natin yung, yung mga effect niya. Di ba?
So, ginawa dito, di ba, the moment, di ba, para sa x muna, okay, sabi natin, ano yan, TR over J. Okay, TR over J. Ano yung R? Yun yung distance. So, halimbawa, kung yung twisting ng para sa x-axis sa pinag-uusapan, ito lang muna yung pag-uusapan, yung ito lang. Di ba? So, ayan lang. Para sa Y naman, yung kabila. Diba? So, basically, 2 point ito. Itong PMX at PMY, yan yung mga forces, yan yung mga shearing forces na dahil sa moment, PM, okay? X para sa x-axis, Y para sa y-axis. Okay? Ano yung ibig sabihin ng J? Yung J ay IX plus IY, which is summation lang ng AD squared lang. Okay, ang nangyari lang dito, dahil force to, di ba? Ano yun, di ba? TR over J, ito stress to. Kung ito ay multiply ko ng area, di ba? Ang mangyari, magiging force na yan. Kung ito ay multiply ko ng area, ano mangyari? Yung J, ano kasi yan eh, summation ng AD squared. Magka-cancel yan. So matitira sa denominator yung summation ng distance squared, kaya ito na lang yung natira dyan. Force, ito nang galing yun. Okay, so panoorin mo doon sa lecture video, i-discuss ko naman yun. Okay, so medyo ano nga lang, medyo naka-rush kasi medyo kulang ng time ko. May meeting kami kahapon. So ano na lang gawin natin, kapag pag may hindi kayo makuha, pa-consult kayo bukas. Ay, joke lang. Ano ba ngayon? Friday. Pa-consult kayo bukas. Okay? O kaya sa Monday ng afternoon. Pumunta kayo sa akin, magtanong kayo kung may part na hindi niyo naintindihan. Okay, basta bago kayo mag-assessment, di ba, itanong niyo na lahat ng mga hindi niyo naintindihan para ready kayo sa exam. Okay, again, ang coverage natin ay simple connection, sobrang basic lang nun. Okay, ito medyo mahirap ng konti, pero madali lang din siya kung naintindihan mo. Yun yung pinakasama rin nun eh. Meron ka lang direct share, meron ka torsional share, pag samahin mo, yun na yun. Ganun lang siya, simple lang. Okay? Tapos, pangatlo, yung column-based plate na pinakita natin, madali lang din naman. Di ba? Ang gagawin doon, kukunin mo lang yung thickness, di ba? Kukunin mo yung area. Ang hindi ko lang na-explain sa'yo ay yung kung paano na-derive yung formula kasi wala tayong masyadong time. Hindi ko na-review kanina eh. So, medyo tina-troubleshoot ko kung bakit naging ganun yung formula. Pero mamaya kung interested ka, pwede kang magtanong, punta ka doon, tapos discuss natin. Okay? Ayan, kung wala nang tanong sa ngayon, ayun, medyo time na tayo. So, next meeting na lang ulit. Yung quiz 3 ay Wednesday next. Tapos online ang remedials. Meron.